Masarap ba? Tanong ko kay Aaron kahit nakitang-kita ko naman sa kanyang reaksyon, na nasarapan siya sa luto kong ulam. Ngumiti siya at tumungo. Nilunok niya ang pagkain at muling ngumanga. Sinusubuan ko na naman siya. Ganado siyang kumain, kaya hindi ko mapigilan ang pagsilay ng matamis na ngiti sa aking mga labi. Bakit pala hindi ka kumakain? Tanong niya. Mauna ka nang kumain, dahil hindi pa naman ako nagugutom. 6:00 pa lang kasi ng hapon. Kailangan niyang uminom ng gamot, kaya nauna ko na siyang pinakain. Dapat on time ang pag-inom niya ng gamot. Nagda-diet ka ba? Ang dami namang tanong ng lalaking ta. Hindi naman, sagot ko. Ang payat mo na kaya? Anong payat? Sexy kaya ako? Ngumuso ako at pinigil ang mapairap. Ang payat ay si Maureen, gusto kong sabihin kaso pinigilan ko. Ayaw kong isingit ang pangalan ng kanyang kabit. Ayaw kong buksan ang topic patungkol sa kanya, at baka maalala na naman niya ito. Ngumuso siya at pinagmasdan ako. Bakit, hindi ba ako sexy? Tinaasan ko siya ng kilay. Ngumiti lang naman siya. Ewan ko sa'yo. Last na, sabi ko sa kanya. Naubos na ng baby damulag ang pagkain na hinanda, at niluto ko para sa kanya. Binigay ko sa kanya ang kanyang mga gamot, para mainom na niya. Pumasok naman ang nurse, upang alalayan siyang magpunta ng banyo, para makapaglinis na siya ng katawan. Ako naman ay muling nilabas ang kanyang mga pinagkainan. Kumain na din ako. Sensitive si Aaron sa ingay, kaya dapat kapag matutulog na siya, nakahiga na din ako kahit maaga pa. Nakaupo siya at nakasandal ang likod sa headboard ng kama, nang pumasok ako ng silid. Nanunood siya ng movie, pero saglit na binaling sa akin ang kanyang mga mata. Napapadalas ang paninitig sa akin ng lalaking to. Ano kaya ang iniisip niya? Nagagandahan kaya siya sa akin? Hay! Wish ko lang talaga. Nang arap na naman ako ng gising. Kumuha ako ng damit sa cabinet, saka ako pumasok ng banyo. Naligo ako at nagbihis na din sa loob ng banyo bago ako lumabas. Patay na ang TV, pero si Aaron ay nanatili pa din sa pagkakaupo niya sa kama. Kumuha ako ng unan at kumot sa cabinet, bago naglakad papuntang sofa. Bakit sa sofa ka matutulog? Tanong ni Aaron na nakapagpatigil sa akin. Saan ba dapat? Tanong ko naman. Sa sofa naman ako natutulog kahit sa bahay mo. Hindi ba tayo nagtatabi sa kama? Inosente niyang tanong. Kamantek ko nang makalimutan na may amnesia nga pala siya. Hindi. Pinilit kong ngumiti. Natigilan siya, pero nanatili lang siyang nakatitig sa akin. So, Bumantong hininga siya. The bed is huge. Kasya naman tayo. Pwede ka dito sa gilid, kung hindi ka komportableng katabi ako. Ngumuso siya sabay iwas ng tingin. Wow ha! Ako pa talaga ang hindi komportable na katabi siya. Litong-lito na din tuloy ako sa setup naming dalawa. Ano ba tong kinakaharap kong sitwasyon? Pakiramdam ko tuloy mas pinapalala ko lang ang sitwasyon ko. Why am I staying? Gusto ko ba talagang magstay pa ng 1 buwan, para lang magpakaasawa sa kanya? At bandang huli masasaktan lang naman. Tumikim siya nang hindi pa din ako kumilos. Akala ko ba? Oo na, sige na, umusad ka na doon sa dulo, sabi ko. Hindi talaga ako sanay na makatabi siya, kahit na asawa ko siya, dahil hindi naman ganito ang setup namin dati. Umusad naman siya pero kaunti lang. Nahiga din ako pero sa gilid lang talaga. Nakatihaya ako at akala mo bangkay, dahil halos hindi na ako humihinga habang nakahiga. Tumagilid ako patalikod sa kanya. Pero nang mangawit ako, muli akong bumaling sa kabila. Napasinghap ako dahil nakaharap pala siya sa gawi ko. Dilat ang mga mata, at talagang walang kurap na nakatingin sa akin. Nanuyo ang aking lalamunan, at naging balisa. Tumihaya ulit ako at inayos ang kumot sa aking katawan. Mahal mo ba ako? Nanigas ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ang kanyang katanungan. O kung sasabihin ko ba ang totoo, o magsisinungaling na lang ako. Pero pinili ko ang huli. Hindi, nauutol kong sagot. Sinungaling. Umirap ako. Nagtanong ka pa. Bakit ba kasi niya tinatanong iyon? May amnesia lang ako, pero hindi ako bulag. May pakiramdam din ako. Natawa ako. Bago iyan nakakapanibago talaga siya. May mata ka, pero bulag ka sa mga bagay na patungkol sa akin.
May pakiramdam ka, pero wala ka namang pakialam sa feelings ko, sabi ko habang nakatingin sa kisame. Sorry, bawi ko. Pinilit kong tumawa. Hindi ako dapat nagdadrama at nanunumbat. Kaso hindi ko na napigilan. Matulog ka na. Dapat maaga kang natutulog para gumaling ka na. Okay, good night. Good night Aaron. Tumalikod na ako at nagtalukbong. Ang lakas ng aircon. Mainit ang kanyang katawan, at ako naman ay ginaw na ginaw. Inaantok pa ako pero nagising ang aking diwa, nang maramdaman ko na tila naging matigas ang aking unan na yakap-yakap. Namilog ang aking mga mata, nang mapagtanto ko na hindi ito unan, kundi katawan ni Aaron. Magkaharap kami sa isa't isa, at ang aming mga bisig ay nakayakap sa katawan ng isa't isa. Nag-iinit ang aking pisngi, mariin pa akong napapikit, at halos pigilan ko ang paghinga, habang dahan-daang tinatanggal ang kamay niyang nakayakap sa akin. Pero muli niyang pinatong ang kanyang braso sa aking tiyan. Nakakainis naman, hinigpitan pa niya, muli kong sinubukang kalasin, pero niyakap lang tuloy niya ako. Hindi ko alam kung tulog ba ang lalaking ito, o nagtutulog-tulugan lang. Pero sa ganoong posisyon, naging komportable ako, at hindi ko na malayan na muli akong ginupo ng antok. Mag-isa na lang ako sa kama, nang muli akong nagising. Agad akong bumangon upang hanapin si Aaron. Nagpunta ako sa banyo pero wala siya roon. 8:00 pasado na ng umaga, kaya marahil pinapaarawan na siya ng kanyang nurse. Naligo na muna ako bago lumabas ng silid. Good morning ma'am. Sa garden daw po kayo mag-aalmusal, sabi ng isa sa mga maid. Good morning po. Sumunod na ako sa garden. Nakaupo na sila sa harap ng maliit na metal na table. Good morning, bati ko sa kanila. Napatingin silang lahat sa akin, pati na si Aaron. Mukhang maaga din siyang naligo, dahil medyo basa pa ang kanyang buhok. Titig na naman siya sa akin. Naalala ko tuloy ang nakagisangan kong ayos namin sa higaan kanina. Ramdam ko tuloy ang pag-iinit ng aking pisngi. Napansin ko ang pagngisi niya sa akin, kaya agad akong nag-iwas ng tingin. Tumikim si Daddy, at si Mommy naman ay napataas ng kilay, habang papalit-palit ang tingin niya sa akin at kay Aaron. Habang hinihintay siyang matapos maligo, hinanda ko na ang kanyang mga damit na susuotan. Pinalitan ko na din muna ang cover, kama at punda. Hindi pa naman madumi, pero bago pa siya magka-amnesia, maselan siya sa kanyang mga gamit. Ang tuwalya niya, gusto niya nilalabhan kada araw. Ganoon din ang mga beddings. Dinaig pa niya ang babae sa kartihan. Ako lang ang nagpapalit, pero ang labandere na ang baalang maglaba at magplansa sa mga ito. Nang magbukas ang pintuan ng banyo, agad akong lumingon sa kanya. Pero dahil nakatapis lang siya ng tuwalya sa katawan, mabilis din akong nag-iwas ng tingin. May bathrobe naman siya doon sa banyo, bakit di na lang iyon ang ginamit niya? Tumikim ako dahil nanuyo ang aking lalamunan. Nilapitan ko siya, habang ang tingin ko ay nasa baba lang. Tinulungan ko siyang lumapit sa may couch, kung saan ko nilagay ang mga damit niya. Dapat siya na lang din mag-isa ang magbihis eh. Hindi siya komportable sa kanyang nurse kaya wala na ito. Kaya ako na lang mag-isa ang aasikaso sa kanya. Hay nako Jenny, bakit mo pa inaasikaso? Hihiwalayan ka din naman niya, dahil may mahal na siyang iba, sita ng aking isipan. Sa totoo lang tinatanong ko din ang aking sarili, kung bakit ko pa ito ginagawa. Ang puso ko ang sumasagot ng mahal ko siya kaya ganoon. Bakit kaya ganoon no? Kapag nagmahal ka, nagiging bulag ka. Ako yata talaga ang bulag sa aming dalawa. Ako ata itong nagmamanhid-manhidan, dahil kahit hindi naman niya ako mahal, pinipilit at sinisiksik ko pa din ang sarili ko sa kanya. Kaya kung nahihirapan at nasasaktan man ako, walang ibang pwedeng sisihin kung hindi ako. Kaso mahal ko eh. At least kapag naghiwalay na kami, wala akong pagsisisihan, dahil hindi naman ako nagkulang sa pagpaparamdam sa kanya, kung gaano ko siya kamahal. Bamantong hininga ako. Inakbayan niya ako, habang iika-ika siyang naglalakad palapit sa may couch, upang doon maupo. Inabot ko naman sa kanya ang kanyang brief, sabay talikod. Hindi ko naman na siguro siya kailangang tulungan pang isuot iyang underwear niya. Imposible namang pati pagsuot ng underwear ay hindi pa niya kaya. Bakit namumula ang pisngi mo? Nanunudyo niyang tanong. Inikat ko lang naman ang mga mata ko.
Pagkatapos masuot ng kanyang brief at sweatshorts, tinulungan ko siyang isuot ang kanyang shirt. May sugat at hindi pa gaano gumagaling ang malaking pasa sa kanyang braso, kaya hirap siyang igalaw ito, lalo kapag kailangan niyang magsuot ng damit. Kunin ko lang ang oil, sabi ko sa kanya. Kailangan kasing i-massage ang kanyang binti, upang maginhawaan siya. Ayaw din kasi niyang mag-hire ng masahista. Pakiramdam ko talaga sinusubukan niya ako. Gusto niya sigurong mahirapan ako para umalis na ako. Atat na siguro ang babae niya na magkasama sila. Hinawakan ko ang kanyang binti, at pinatong ito sa aking mga hita, upang mamasahe. Naramdaman ko ang pagkatigil niya, at ang pagtingin niya sa akin ng mariin. Nagkunwari naman ako na hindi siya napansin. Naglagay ako ng oil sa aking mga palad, bago ko ito pinahid sa kanyang isang binti. Kinalat ko ang oil, bago ko sinimulang masahiin ang kanyang binti. Umawang ang kanyang mga labi. Umayos din siya ng upo, at sinandal niya ang kanyang likod sa backrest ng sofa, bulong niya kaya tumigil ako. Lalo at nakita ko ang pagpikit niya ng kanyang mga mata. Masakit ba? Nag-aalala kong tanong. Little. Ituloy mo lang iyang ginagawa mo, sambit niya nang hindi tumitingin sa akin. Nang matapos ang binti niya, sinunod ko naman ang kanyang talampakan. Nang matapos, marahan kong binaba, at ang isa naman ang kinuha ko. Hindi mo ba mamasahiin ang hita ko? Tanong niya na kinatigil ko. Ha? Ang binti mo lang naman ang sinabi ng nurse noon, di ba? Maang ko namang tanong. Medyo masakit din kasi, sabi niya. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pakiramdam ko kasi pinagloloko na lang niya ako, lalo at may kakaiba akong nababasa sa kanyang mga mata. Mamaya na, sabi ko habang sinimulan ng masahiin ang binti niya. Ang sarap mong magmasahe, sabi niya habang nakatingala. Napangiti lang naman ako, pero hindi na ako sumagot pa. Tapos na, sabi ko. Hindi pa tapos ang hita ko, nakanguso naman niyang sagot. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa pinagsasabi niya, at inaasta niya. Oras na para kumain ka dahil iinom ka pa ng gamot, sabi ko at agad nang tumayo. Loko-loko siya, mukhang plano pa niya akong akitin. Wala akong plano na magpagamit sa kanya, kung iyan ang plano niya. Kitang-kita ko ang ebidensya, na apektado siya sa ginawa kong pagmasahe sa kanya. Bahala siya. Nagstay lang ako, dahil gusto kong alagaan siya, habang hindi pa siya tuluyang nakaka-recover. Pero wala naman akong plano na makipag-ano sa kanya. Hanggang doon na lang ang pagiging asawa ko sa kanya. Dahil kung wala naman siyang amnesia, alam kong hindi siya magiging ganito sa akin. Tiyak na pandidirihan niya ako. Maghihiwalay na din naman na kami, kaya hanggang sa pag-aasikaso na lang sa kanya ang role ko bilang asawa niya. Hindi nakasali ang pagbibigay sa kanya ng katawan ko. Kinuha ko ang pagkain niya sa kusina. Hindi pa din siya kumakain sa dining. Gusto niyang dinadala ang kanyang pagkain sa kwarto. Hindi mo ako susubuan. Nangingiti niyang tanong. Sus. Nagpa-cute pa. Magaling naman na ang kamay mo ah. Inayos ko ang mga pagkain niya sa maliit na lamesa, sa kanyang harapan. Masakit pa kaya, sabi niya. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay. Nanginginig pa ito, pero alam ko namang umaarte lang siya. May pagkamukulit din siya eh. Naiiling na lang ako, pero pinulot ko pa din ang kutsara upang subuan siya, na gaya ng gusto niyang gawin ko. Lumawak naman ang mga ngiti sa kanyang labi. Kain ka na, baby damulag. Say ah. Natatawang sabi ko. Ngumanga naman siya, kaya napabungisnis ako. Kapag wala na ako dito, mamimiss mo kaya ako. Wala sa sarili kong tanong sa kanya. Natigilan siya sa pagmuya. Tumikim naman ako. Sa isip ko lang iyon eh. Bakit ko ba iyon nasabi? Gusto mo nitong gulay? Tanong ko upang walain ang aming usapan. Tumango lang naman siya. Matapos kumain, inabot ko sa kanya ang isang basong tubig, at mga gamot niya. Niligpit ko na ang kanyang mga pinagkainan. Nilagay ko ito sa tray. Magpahinga ka na muna, sabi ko bago ako tumalikod. Jenny, tawag niya sa akin, kaya nilingon ko siya. Talaga bang aalis ka? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanyang tanong. Pero mas lalong hindi ko maintindihan. Kung bakit niya pa ito tinanong. Kahit na naiinis sa kanyang katanungan, pinilit kong ngumiti. Kailangan, maiksi kong sagot. Kailangan at dapat lang, dahil hindi mo naman ako mahal. Para maging masaya na din ang buhay mo.
Mamimiss kita, sambit niya. Natigilan ako pero hindi ko na siya ulit tinanong pa. Nagtuloy-tuloy na ako sa paghakbang, hanggang sa labas ng kanyang silid. Hindi na muna ako bumalik sa aming silid. Nagpalipas ako ng oras sa garden, at pumasok lang ako nang masiguro kong tulog na siya. Bawat araw na lumilipas pabigat din ng pabigat ang aking nararamdaman. Sarili ko lang talaga ang pinahihirapan ko, dahil sa ginagawa ko. Tama nga si Chell, isa talaga akong martir. Nagpapakatanga pagdating sa pag-ibig. Kahit alam na nasasaktan, hindi pa din bumibitiw. But all of these are temporary. Soon, I'll be leaving this house. I'll be leaving Aaron. And soon, everything will be just part of the past. Alaala na babalikan at tatawanan na lang, pagkatapos ng maraming taon. Sa ngayon, kailangan ako ni Aaron. Kaya mananatili ako para alagaan siya. Ako pa din naman ang asawa niya, hanggat hindi ako umaalis. At hanggat hindi niya sinasabi na mag-file na siya ng annulment namin. Tumangala ako at pinagmasdan ang kalangitan. Puno ng bituin ang langit. At ang buwan ay bilog at maliwanag. Kumusta na kayo dyan sa langit, mama at papa? Tanong ko habang nakatanaw sa bilog na buwan. Naalala ko nang mamatay ang lolo ko, noong ako ay maliit pa. Ang sabi ni mama nagpunta daw si lolo sa buwan. At mula doon ay nakatingin daw siya sa amin na mahal niya sa buhay. Ngayon, kasama na niya sina mama at papa. Kung hindi kayo namatay, siguro wala ako sa sitwasyon na ta. Siguro masaya tayo. I would have pursued my dreams. But things changed. And everything that happened was beyond my control. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay mag-stick sa plano, to be sane until it's over. Magiging okay din po ako, mama at papa. Magiging okay din po ako. Promise. Malamig na ang hangin, kaya nagpasya ako na pumasok na sa loob. Natutulog naman na siguro si Aaron ngayon. Pinagmasdan ko ang maamong mukha ni Aaron habang natutulog. Kahit tulog mukha pa din siyang masungit. Nakakunot kasi ang kanyang noo. Tila ba may dala siyang problema hanggang sa pagtulog. Pero kahit ganoon ang gwapo pa din niya. Dahan-dahan kong nilapit ang aking mukha sa kanyang mukha. Upang halikan siya sa kanyang pisngi. Ipinikit ko ang aking mga mata, at pinatagal ng ilang segundo, ang pagdampi ng aking labi sa malambot at makinis niyang mukha. What are you doing? Inaantok niyang tanong na kinagulat ko. Sa gulat ay mabilis akong lumayo sa kanya. Nakapikit ang kanyang mga mata. At nang magmulat siya, nagsalubong ang aming mga titig. Seryoso ang kanyang ekspresyon, at hindi ko mabasa kung galit ba siya sa akin dahil sa aking ginawa. Wala, nauutol kong tanggi, habang ang aking mga mata ay hindi magawang tumingin sa kanya. Hiyang-hiya ako. Baka mamaya kung ano-ano na ang iniisip niya sa akin. Baka iniisip niya na napakadesperada ko. Inangat ko ang aking sarili upang lumayo pa sa kanya, ngunit bigla na lang niyang hinawakan ang aking palapulsuhan. Tila isang senaryo sa Korean drama, nang tila maging slow motion ang lahat. Lalo na nang bumagsak ang aking katawan sa tabi niya. Nanlalaki ang mga mata ko, at ang aking bibig ay awang, habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Nanatili namang seryoso ang kanyang mukha, at hindi ko mabasa kung ano ang kanyang iniisip. Sinubukan kong lumayo, pero mabilis nilang pinagsiklap ang aming mga daliri. Hinhila niya ako, at pinaunan pa sa kanyang mamasel na braso. Akala ko tulog ka na, sabi ko habang nilalabanan ang pagkailang, idinikit niya ang kanyang mukha sa aking pisngi. Sininghat niya ito. Bigla naman akong na-conscious. Baka mabaho ako at ma-turn off pa siya lalo sa akin. Why bother? He don't like you anyway. Ani naman ang kontrabida kong utak. I stayed still. Halos hindi na ako huminga at gumalaw, dahil sa pwesto namin ni Aaron. Ito ang first time na magkadikit kami ng ganito, yung hindi siya lasing, matino siya at siya mismo ang nagkusa na dumikit sa akin. Kinagat ko ang aking labi, at pinigilan ang sarili na mapapikit, dahil sa iba't ibang sensasyon na nararamdaman ko ngayon, dahil sa pagkakadikit ng aming katawan. Ang kanyang mabangong hininga ay nalilanghap ko. Matulog ka na, kabado kong sambit. Hindi ako sanay na ganito siya sa akin. Mas sanay ako sa malamig na pakikitungo niya sa akin. Nagtataka na tuloy ako. May amnesia ba talaga siya? Malamang, dahil hindi naman niya gagawin ito kapag wala. Direng-diri nga siya sa akin.
Hindi ba natin ito ginagawa noon? Inosente niyang tanong. Maangko siyang tinignan. Hindi, ikaw na din ang may sabi, di ba? Na si Maureen ang mahal mo. Kinagat ko ang aking labi at pilit kinalma ang sarili, dahil para bang sinasakal ang aking puso nang tapikin ako ng realidad. Hindi ako dapat kiligin. Hindi dapat. Not ever. Nagdududa niyang tanong. Umiling ako. Kahit iyong nangyari sa atin noon, hindi mo nga maalala. Lasing na lasing ka noon. Nagkaroon ng ilang sandali na nakakabinging katahimikan. Para bang pilit niyang kinakalkaw sa kanyang isipan ang aking sinabi. Huwag mong pilitin, sabi ko. Makakasama kasi sa kanya, kung pilitin niya ang sarili na makaalala. Matulog ka na Aaron. Hindi din ako komportable na pag-usapan ang tungkol dito. Nasasaktan lang lalo ako. Okay, let's sleep. Hinalikan niya ang aking pisngi, at hinigpitan pa lalo ang pagkakayapos sa akin. Lumipas ang ilang minuto, nakatulog na siya. At ako naman ay tuluyan ng naiyak. Sinikap ko na huwag mapahikbi, dahil ayaw kong nakikita niya na umiiyak ako. Ayaw kong makita niya na mahina ako. Ayaw kong samantalahin na may amnesia siya, tiyak na awa lang ang nararamdaman niya sa akin. At kapag nasa harapan na naman niya si Maureen, tiyak na bibitawan pa din naman niya ako. There is no way that he'll gonna choose me over Maureen. Nang lumuwag ang pagkakayapos niya sa aking katawan, sinamantala ko ito upang lumayo sa kanya. Bumangon ako at umupo. Pinagmasdan ko ang asawa ko, habang patuloy ang luha sa pagpatak sa aking mga mata. Akala ko malakas na ako. Akala ko kaya ko na, pero mahina pa din pala ako. Pinapahina ako ng pagmamahal ko para sa kanya. Kaya ko ba talagang lumayo sa'yo? Kaya ko bang iwanan ka? Kaya ko bang mabuhay ng malayo sa'yo? Aaron, bakit kasi hindi na lang ako? Bakit kasi hindi na lang ako ang piliin mo? I love you. And I can love you better than Maureen. Tinuyo ko ang mga luha sa aking pisngi, at bumantong hininga. But I am not Maureen. Hindi ako ang babaeng tinitibok ng iyong puso. Hinilat ko ang aking sentido. Umayos ka. Hindi ka pwedeng maging mahina. Paano ka aalis at lalayo, kung paiba-iba ang isip mo tungkol sa bagay na ta?